Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng matatayog na bundok at luntiang kagubatan, naninirahan ang isang masipag na magsasakang nagngangalang Mateo. Isa siyang biyudo na may isang anak na babae na si Lina. Bagamat simple lamang ang kanilang tahanan, nayari sa kawayan at nipa, puno naman ito ng pagmamahalan. Araw-araw ay madaling gumigising si Mateo bago pa sumikat ang araw. Kasama ang kanyang kalabaw, tinatahak niya ang maputik na daan patungo sa kanyang maliit na bukirin. Doon niya inilalaan ang buong maghapon sa pag-aararo, pagtatanim, at pag-aalaga sa kanyang mga pananim. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, tila sinusubok siya ng kapalaran. Kapag tag-init, natutuyo ang kanyang mga palay. Kapag tag-ulan naman, binabaha ang kanyang bukid. Kung minsan ay sinasalanta pa ito ng mga peste. Halos wala nang matira sa kanyang ani matapos bayaran ang utang sa tindahan at sa nagpapautang sa baryo. Ang kaunting natitira ay sapat lamang upang may makain sila ni Lina sa loob ng ilang linggo. Hindi kailanman narinig ng mga kapitbahay si Mateo na nagreklamo. Sa halip, lagi niyang sinasabi na ang sipag at kabutihan ay may gantimpala sa tamang panahon. Lumaki si Lina na may mabuting puso tulad ng kanyang ama. Tinutulungan niya ito sa bukid kapag wala siyang pasok sa paaralan. Marunong din siyang magluto, maglinis at mag-alaga ng kanilang munting tahanan. Isang hapon, habang pauwi si Mateo mula sa bukid, napansin niyang may isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Halatang pagod na pagod ito at halos hindi na makatayo. Lumapit si Mateo. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" Mahinang ngumiti ang matanda. "2 araw na akong walang pagkain." Hindi nagdalawang isip si Mateo. Kinuha niya ang baon niyang kanin at tuyong isda na sanay hapunan na nila ng kanyang anak. "Inyo na po ito." Nagulat ang matanda. "Paano naman kayo?" "May paraan ng Diyos. Mas kailangan ninyo po iyan." Masayang tinanggap ng matanda ang pagkain. Pagkatapos kumain ay tumayo ito na tila nabuhayan ng lakas. "Maraming salamat. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo." Ngumiti lamang si Mateo. Pag-uwi niya sa bahay ay sinabi niya ang nangyari kay Lina. "Hindi bale ng kaunti ang makain natin ngayong gabi. Ang mahalaga ay may natulungan tayo." Tumango si Lina. "Tama po kayo, Ama." Kinagabihan ay nagsalo lamang sila sa kaunting lugaw na may asin. Sa kabila ng gutom, ay magaan pa rin ang kanilang kalooban. Hindi nila alam na may mga matang lihim na nagmamasid sa kanila mula sa gilid ng kagubatan. Kinabukasan ay nagtungo muli si Mateo sa kanyang bukirin. Habang nagbubungkal siya ng lupa, napansin niyang tila may kakaibang bahagi ng bukid. Isang maliit na punso ang hindi niya kailanman napansin noon. Napakalinis ng paligid nito. May mga halamang ligaw na tila maingat na inayos. May maliliit ding bulaklak na kusang tumutubo kahit hindi panahon ng pamumulaklak. Naisip niyang alisin ang punso upang lumawak ang kanyang taniman. Inangat niya ang kanyang pala. Ngunit bago pa man niya ito maibaba, biglang umihip ang malamig na hangin. Tumigil siya. May narinig siyang tila mahinang tinig. "Huwag!" Napalingon siya sa paligid. Wala siyang nakitang tao. Inisip niyang, baka guni-guni lamang iyon. Muli niyang itinaas ang pala. Ngunit muli niyang narinig ang tinig. "Maawa ka." Napaatras siya. Hindi siya matatakutin, ngunit malinaw na may kakaibang nangyayari. Sa halip na sirain ang punso, nagpasya siyang iwasan ito.
Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa kabilang bahagi ng bukid. Pag-uwi niya ay ikinuwento niya iyon kay Lina. Nakakatakot naman po. Hindi ko alam kung ano iyon, pero hindi ko nagagalawin. Lumipas ang mga araw. Hindi na muling narinig ni Mateo ang mahiwagang tinig. Subalit bawat umaga ay napapansin niyang laging sariwa ang paligid ng punso, para bang may naglilinis nito gabi-gabi. Minsan ay may nakita pa siyang mga butil ng palay na nakapatong sa ibabaw nito. Hindi niya iyon ginalaw. Sa halip ay naglagay siya ng isang maliit na mangkok ng malinis na tubig, bilang paggalang sa hindi niya maipaliwanag na nilalang. Mula noon ay tila nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang bukid. Unti-unting naging luntian ang kanyang mga pananim. Mas mabilis tumubo ang mga palay. Nagtaka ang mga kapitbahay. Hindi nila maipaliwanag kung bakit tila napakaganda ng ani sa bukid ni Mateo kahit pare-pareho lamang silang dinaanan ng tag-init. Ngunit ang tunay na hiwaga ay magsisimula pa lamang. Makalipas ang ilang gabi, nagising si Mateo dahil sa kakaibang liwanag na nagmumula sa kanyang bukirin. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanilang bahay. Mula roon ay tanaw niya ang kanyang bukid na tila naliliwanagan ng mapusyaw na gintong sinag. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Habang papalapit siya sa punso ay lalo niyang naririnig ang mahihinang yabag na parang sa maliliit na paa. Nagtago siya sa likod ng isang puno ng mangga. Mula roon ay nakita niya ang isang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. Palibot ng punso ay may maliliit na nilalang na hindi hihigit sa isang talampakan ang taas. May mahahabang balbas ang ilan. May suot na makukulay na kasuotan ng iba. May mga dalang maliliit na ilawan na kumikislap na parang mga bituin. Tahimik silang nagtatanim ng maliliit na binhi sa paligid ng punso. May ilan namang nagdidilig. May iba pang tila umaawit habang kumikilos. Hindi makapaniwala si Mateo. Naalala niya ang mga kwentong narinig niya noong bata pa siya tungkol sa mga duwendeng naninirahan sa mga punso. Bigla siyang nakagawa ng bahagyang ingay. Lumingon ang lahat ng maliliit na nilalang. Saglit na tumahimik ang paligid. Maya-maya ay lumabas ang isang duwendeng, may gintong tungkod at puting balbas. Lumapit ito kay Mateo. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Nakita mo na kami. Tumango si Mateo. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang manggulo. Ngumiti ang matandang duwende. Hindi ka namin kinatatakutan. Nais lamang naming magpasalamat. Magpasalamat? Oo. Nang minsang muntik mong sirain ang aming tahanan, pinili mong magpakita ng awa. Hindi mo ring ginalaw ang mga handog na inilalagay namin. At higit sa lahat, mabuti ang puso mo. Nagulat si Mateo. Hindi ko naman alam na may nakatira rito. Ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng kapalit. Napangiti ang pinuno ng mga duwende. Matagal ka naming sinusubok. Nakita namin kung paano mo ibinigay ang pagkain mo sa gutom na matanda. Napaisip si Mateo. Kayo po ba iyon? Tumango ang duwende. Ako ang matandang humingi ng pagkain. Natahimik si Mateo. Hindi niya akalaing ang simpleng pagtulong niya ay may ganoong kahulugan. Bilang pasasalamat, wika ng pinuno ng mga duwende, pagpapalain namin ang iyong bukirin. Ngunit agad na nagsalita si Mateo. Hindi ko kailangan ng kayamanan kung may kapalit na masama. Napangiti ang lahat ng duwende. Iyan ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka. Ang aming biyaya ay hindi bunga ng kasakiman, kundi gantimpala sa taong marunong maging mabuti kahit siya ay kapos.
Iniabot ng pinuno ang isang maliit na supot na yari sa dahon. Nasa loob nito ang mga mahiwagang binhi. Itanim mo lamang ang tigi-isang buto sa bawat sulok ng iyong bukirin. Huwag mong sasayangin. Huwag mong ipagyayabang. At huwag mong gamitin ang iyong pagpapala upang apihin ang iba. Magalang na tinanggap ni Mateo ang supot. Paglingon niya ay unti-unti nang naglaho ang mga duwende kasama ang gintong liwanag. Muling bumalik ang katahimikan ng gabi. Mahigpit niyang hinawakan ang mahiwagang supot habang naglalakad pa uwi. Alam niyang simula pa lamang iyon ng isang pambihirang paglalakbay na magbabago sa kanilang buhay mag-ama. Madaling araw pa lamang ay nagising na si Mateo. Mahigpit niyang hawak ang maliit na supot na ibinigay ng pinuno ng mga duwende. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat ng kanyang nasaksihan noong gabi, ngunit nang buksan niya ang supot ay naroon pa rin ang maliliit na butil na tila kumikislap sa sinag ng buwan. Tahimik siyang nagtungo sa bukirin habang natutulog pa si Lina. Naalala niya ang bilin ng pinuno ng mga duwende. Isa-isang itinanim ni Mateo ang mahiwagang binhi sa 4 na sulok ng kanyang palayan. Pagkatapos ay lumuhod siya at taimtim na nanalangin. Hindi ko hinihiling ang labis na kayamanan. Sana lamang ay magkaroon kami ng sapat upang hindi na magutom at makatulong din sa iba. Pagkatapos niyang magdasal, ay umuwi siya sa kanilang bahay na tila magaan ang kanyang pakiramdam. Lumipas ang 3 araw. Napansin niyang tila mas matingkad ang kulay ng kanyang mga palay kaysa sa ibang bukid. Ang mga dahon ay luntian at matitibay. Kahit tirik ang araw ay hindi natutuyo ang mga ito. Nagtaka ang mga kapitbahay. Ano bang pataba ang ginagamit mo, Mateo? Tanong ng isa. Ngumiti lamang siya. Sipag at dasal. Natawa ang mga ito, ngunit hindi nila napigilang mapansin ang kakaibang sigla ng kanyang tananim. Makalipas ang 1 linggo ay dumating ang malakas na bagyo. Humampas ang hangin sa buong baryo. Bumuhos ang ulan ng walang tigil. Maraming pananim ang natumba at nalunod sa baha. Kinabukasan ay lumabas ang mga magsasaka upang tingnan ang pinsala. Halos maiyak ang karamihan nang makita ang kanilang mga bukid. Ngunit nang dumating sila sa lupain ni Mateo, lahat sila ay napatigil. Nakatayo pa rin ang mga palay nito. Bahagyang yumuko ang mga tangkay ngunit hindi nabali ni isa man. Parang may hindi nakikitang kamay na nagprotekta sa buong bukirin. Napakamot sa ulo ang kapitan ng baryo. Himala ito. Hindi alam ni Mateo ang sasabihin. Sa kanyang puso ay alam niyang iyon ang unang biyayang ipinagkaloob ng mga duwende. Pagdating ng panahon ng anihan ay mas lalo pang namangha ang buong baryo. 3 ulit ang dami ng kanyang ani kumpara noong nakaraang taon. Hindi lamang iyon. Ang bawat butil ng palay ay malalaki, mabibigat, at napakaganda ng kalidad. Nagkaroon siya ng sapat na bigas para sa kanilang mag-ama at marami pang naibenta sa pamilihan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay nabayaran niya ang lahat ng kanyang utang. Ngunit hindi nagbago ang kanyang puso. Ang una niyang ginawa ay bumili ng pagkain para sa matatandang walang pamilya sa baryo. Nagbigay rin siya ng bigas sa mga kapitbahay na nasalanta ng bagyo. Nang makita iyon ni Lina ay napangiti siya. Ama, ngayon ay tayo naman ang tumutulong sa iba. Tumango si Mateo. Ang biyayang hindi ibinabahagi ay madaling mawala. Mula sa gilid ng kagubatan ay may maliliit na matang muling nagmamasid. Masaya ang mga duwende sapagkat hindi sila nagkamali sa taong kanilang pinagkatiwalaan. Hindi nagtagal ay kumalat sa mga karatig baryo ang balitang biglang umunlad ang buhay ni Mateo. May mga taong humanga sa kanyang sipag, ngunit mayroon ding nainggit. Isa sa kanila ay si Don Isko, ang pinakamayamang may-ari ng lupa sa lugar. Kilala siya sa pagiging sakim at mapagmataas. Hindi niya matanggap
na ang isang dating mahirap na magsasaka ay unti-unting umaangat. Isang araw ay ipinatawag niya si Mateo. Sabihin mo sa akin ang lihim ng iyong bukirin. Magalang na yumuko si Mateo. Wala po akong lihim. Nagsisikap lamang ako. Hindi naniwala si Don Isko. Imposibleng sipag lang ang dahilan. Kung ayaw mong sabihin, hahanapin ko rin ang sikreto. Umuwi si Mateo na mabigat ang loob. Kinagabihan ay muli siyang nagtungo sa punso. Lumabas ang pinuno ng mga duwende kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Nalalaman na namin ang nangyayari. Nais niyang sirain ang aming tahanan upang maagaw ang aming kapangyarihan. Nag-aalala si Mateo. Ano po ang dapat kong gawin? Sumagot ang matandang duwende. Huwag kang matakot. Ang kasakiman ay may sariling kaparusahan. Kinabukasan ay lihim na nagtungo si Don Isko sa bukirin ni Mateo kasama ang ilan niyang tauhan. Nang makita nila ang punso ay agad niyang iniutos na hukayin iyon. Hindi pa man na itataas ng mga tauhan ang kanilang mga pala ay biglang umihip ang malakas na hangin. Nagdilim ang kalangitan kahit katanghali ang tapat. Nagkalaglagan ang mga kagamitan sa kanilang mga kamay. Biglang naglitawan ang napakaraming alitaptap na umiikot sa paligid ng punso. Nataranta ang mga tauhan. Isa-isa silang tumakbo palayo. Ngunit si Don Isko ay nagmatigas. Siya mismo ang humawak ng pala. Pagbagsak ng unang pukpok sa punso ay biglang nabasag ang hawakan ng kanyang pala. Napaupo siya sa lupa. Kasabay noon ay lumubog ang kanyang paa sa putik na tila may humihila rito pababa. Hindi siya makagalaw. Takot na takot siyang humingi ng saklolo. Nagkataong paparating si Mateo. Nang makita niya ang nangyari, ay agad niyang tinulungan si Don Isko kahit ito ang nagtangkang sirain ang punso. Pinilit niyang hilahin ang matanda hanggang makawala ito sa putikan. Humihingal na napatingin si Don Isko kay Mateo. Bakit mo ako tinulungan matapos kong gawan ka ng masama? Mahinang ngumiti si Mateo. Hindi ko kayang pabayaan ang kapwa sa oras ng panganib. Napayuko si Don Isko. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding hiya. Nang gabing iyon ay muling nagpakita ang pinuno ng mga duwende kay Mateo. Nalampasan mo ang isa pang pagsubok. Ang taong marunong magpatawad ay higit na mayaman kaysa sa taong maraming ginto. Habang nagsasalita ang pinuno ng mga duwende, isang bagong hiwaga ang nagsimulang lumitaw sa kailaliman ng punso. Isang lihim na magbabago hindi lamang sa buhay ni Mateo, kundi sa buong baryo. Mula nang mailigtas ni Mateo si Don Isko, lalong tumibay ang tiwala sa kanya ng mga duwende. Tuwing kabilugan ng buwan, sumisiklab ang banayad na gintong liwanag sa paligid ng punso. Isang gabi, muling tinawag ng pinuno ng mga duwende si Mateo. Tahimik siyang lumapit at magalang na yumuko. May panahon na upang malaman mo ang isang lihim na ilang daang taon naming iningatan, wika ng pinuno. Unti-unting bumukas ang lupa sa paanan ng punso. Isang makipot na lagusan ang lumitaw. Hindi ito madilim sapagkat ang mga pader ay kumikislap na tila may libo-libong maliliit na bituin. Sinundan ni Mateo ang mga duwende hanggang sa marating nila ang isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. May mga sisidlang puno ng sinaunang gintong barya, mamahaling hiyas at mga palayok na yari sa purong pilak. Ngunit higit na nakatawag ng kanyang pansin ang isang malaking imbakan ng mga binhi ng palay, mais, gulay at iba't ibang punong kahoy. Napansin iyon ng pinuno ng mga duwende. Marami ang nag-aakalang ginto ang aming pinakamahalagang kayamanan. Nagkakamali sila.
Itinuro nito ang mga binhi. Ito ang tunay na yaman. Kapag may pagkain ng tao, may pag-asa ang buong bayan. Tahimik na nakinig si Mateo. Maraming sakim ang nagtangkang agawin ang aming kayamanan. Lahat sila ay ginto lamang ang hinanap. Ikaw ang unang taong tumingin muna sa mga binhi kaysa sa mga alahas. Ngumiti si Mateo. Ang ginto ay nauubos. Ang ani ay patuloy na nagbibigay ng buhay. Masayang nagkatinginan ang mga duwende. Bilang gantimpala, binigyan siya ng pinuno ng isang maliit na baul. Huwag mo itong bubuksan kung dahil lamang sa kasakiman. Ngunit kung ang layunin mo ay tumulong sa kapwa, hindi ito kailanman mauubusan. Pag-uwi ni Mateo ay itinago niya ang baul sa ilalim ng kanilang higaan. Hindi niya ito binuksan. Sa halip ay nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa bukid na parang walang nagbago. Lumipas ang ilang linggo. Isang malaking tagtuyot ang tumama sa mga karatig bayan. Unti-unting naubos ang kanilang pagkain. Maraming pamilya ang nagsimulang magutom. Dumating ang ilan sa bahay ni Mateo upang humingi ng tulong. Hindi niya sila pinaalis. Binuksan niya ang mahiwagang baul. Sa loob nito ay may mga supot ng bigas na sapat para sa maraming pamilya. Namangha si Lina. Ama, parang hindi na babawasan ang laman. Ngumiti lamang si Mateo. Isa-isang binigyan ng pagkain ang bawat pamilyang nangangailangan. Walang umuwing, walang dala. Nang gabing iyon, muli niyang sinilip ang baul. Tama ang sinabi ng pinuno ng mga duwende. Puno pa rin ito ng bigas. Hindi man niya naunawaan ang hiwaga nito, alam niyang ang biyaya ay para lamang sa taong marunong magbahagi. Hindi nagtagal ay napansin ng lahat na unti-unting nagbabago ang kanilang baryo. Dahil sa tulong ni Mateo, walang pamilyang nagutom sa panahon ng tagtuyot. Ang mga batang dating payat ay muling naging malulusog. Ang matatandang dati nang hihina ay nagkaroon ng lakas. Maging si Don Isko ay nagbago rin. Isang umaga ay nagtungo siya sa bahay ni Mateo. May dala siyang kasulatan. Mateo, mahinahong wika niya. Nais kong ibigay sa iyo ang bahagi ng aking lupain upang mapagtamnan ng mga mahihirap. Nagulat si Mateo. Hindi ko po ito inaasahan. Hindi mo man hinihingi, gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko. Tinanggap ni Mateo ang alok, ngunit may isang kondisyon. Ang lupain ay hindi magiging akin. Gagamitin natin ito bilang bukirin ng buong baryo. Pumayag si Don Isko. Mula noon ay sama-samang nagtanim ang mga taga-baryo. Tinuruan sila ni Mateo ng tamang paraan ng pagsasaka. Nagbahaginan sila ng mga binhi at kagamitan. Wala nang naiwan. Lahat ay nagtulungan. Tuwing gabi naman ay tahimik na binabantayan ng mga duwende ang mga bukirin. Walang magnanakaw ang nagtatangkang pumasok at tila iniiwasan ng mga peste ang mga pananim. Lumipas ang isang taon. Ang dating mahirap na baryo ay naging isa sa pinakamayaman sa buong lalawigan. Hindi dahil sa ginto kundi dahil sa saganang ani at pagkakaisa ng mga tao. Isang gabi, muling nagpakita ang pinuno ng mga duwende kay Mateo. Nakikita mo ba ang baryo? Tumango si Mateo. Oo, masaya na ang lahat. Iyan ang tunay na kayamanan. Hindi ang laman ng baul, kundi ang mga pusong natutong magbahagi. Bago maglaho ang pinuno ng mga duwende, iniabot niya kay Mateo ang isang maliit na binhing kulay ginto. Ito ang huling biyayang ibibigay namin. Itanim mo ito sa tamang panahon, sapagkat may darating pang pagsubok na susubok sa buong baryo. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang mahiwagang binhi habang nakatanaw sa tahimik na bukirin.
Hindi pa niya alam na ang binhing iyon ang magiging susi upang mailigtas ang buong baryo sa pinakamalaking panganib na darating. Lumipas ang ilang buwan mula nang ibigay ng pinuno ng mga duwende ang mahiwagang binhing kulay ginto. Maingat itong itinago ni Mateo sa isang maliit na kahong yari sa kawayan. Araw-araw niya itong tinitingnan, ngunit hindi niya ito itinatanim. Naalala niya ang bili ng pinuno ng mga duwende. Itanim mo lamang sa tamang panahon. Hindi niya alam kung kailan darating ang panahong iyon, kaya naghintay siya ng may pagtitiyaga. Isang umaga, dumating sa baryo ang isang matandang babae na halos hindi na makalakad. Hinihingal ito at halatang pagod sa mahabang paglalakbay. Lumapit si Lina at inalalayan ang matanda. "Inay, halika po, magpahinga muna kayo." Pinatuloy nila ito sa kanilang bahay at pinakain ng mainit na lugaw. Habang kumakain ang matanda, ay napansin niyang nakasabit sa dingding ang isang supot ng palay. "Napakabuti ninyo," wika nito. "Hindi lahat ay handang tumulong sa isang estranghero." Ngumiti lamang si Mateo. "Kapag may dumating na nangangailangan, hindi namin siya maaaring pabayaan." Pagkatapos kumain ay tumayo ang matanda at tumingin sa malayong bundok. Darating ang isang malaking pagsubok. 3 araw mula ngayon, isang salot ng mga balang ang daraan sa lambak na ito. Mauubos ang mga pananim. Nagkatinginan sina Mateo at Lina. "Bakit ninyo alam iyon?" tanong ni Lina. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi sumagot. Unti-unti itong naglakad palabas ng bahay. Nang sundan nila ito, wala na silang nakita. Parang naglaho na lamang ito sa manipis na hamog. Kinagabihan ay nagpakita ang pinuno ng mga duwende. "Ang matandang iyon ay isa sa aming mga tagapagbantay." Ito na ang tamang panahon. Iniabot ni Mateo ang binhing ginto. "Itanim mo ito sa gitna ng inyong bukirin bago sumikat ang araw." Hindi na siya nagtanong. Madaling araw pa lamang ay naghukay siya ng maliit na butas sa pinakagitna ng kanyang bukid. Maingat niyang itinanim ang mahiwagang binhi at diniligan ito ng malinis na tubig. Pagsikat ng araw ay wala pa ring kakaibang nangyari. Ngunit kinagabihan, isang manipis na usbong ang lumitaw. Mabilis itong lumaki. Sa loob lamang ng 2 araw ay naging isang napakalaking punong may gintong dahon. Hindi ito namumunga. Sa halip ay nagbibigay ito ng malamig na lilim at banayad na liwanag. Eksaktong sa 3 araw ay dumating ang sinasabing salot. Nagdilim ang kalangitan dahil sa napakaraming balang. Isa-isang nilamon ng mga ito ang mga pananim sa mga karatig lugar. Ngunit nang subukan nilang lumapit sa bukirin ni Mateo, bigla silang nag-iba ng direksyon. Para bang may hindi nakikitang pader na humaharang sa kanila. Ligtas ang buong bukirin. Hindi lamang iyon. Maging ang mga katabing bukid ng mga taga-baryo ay hindi rin sinalanta. Umabot ang kapangyarihan ng mahiwagang puno sa buong baryo. Napaluha ang mga tao sa tuwa. Muli silang iniligtas ng kabutihan ni Mateo at ng hiwagang ipinagkaloob ng mga duwende. Nang lumipas ang salot ng mga balang, ay mas lalong nakilala ang baryo sa iba't ibang lugar. Maraming mga ngalakal ang dumating upang bumili ng kanilang ani. Kasabay nito ay dumating din ang isang mayamang negosyante na nagngangalang Luciano. Napansin niya ang napakalaking punong may gintong dahon sa gitna ng bukirin. Lumapit siya kay Mateo. "Ibebenta mo ba ang punong iyan?" Umiling si Mateo. "Hindi ito ipinagbibili." Ngumiti si Luciano. "Magkano ang gusto mo? Kaya kong bayaran kahit 10 kaban ng ginto." "Hindi po." Dinagdagan pa niya ang alok. Ngunit hindi nagbago ang sagot ni Mateo. Dahil sa kabiguan, ay lihim na nagbalak si Luciano. Kinagabihan ay nagsama siya ng ilang tauhan upang putulin ang mahiwagang puno. Tahimik silang pumasok sa bukirin.
Ngunit paglapit nila sa puno, ay biglang lumiwanag ang buong paligid. Lumabas ang daan-daang duwende mula sa damuhan, mga bato at punso. Hindi sila nananakot. Tahimik lamang silang nakatingin. Isa-isang bumitaw sa kanilang mga palakol ang mga tauhan ni Luciano. Nanginginig silang napaluhod. Lumapit ang pinuno ng mga duwende. Ang punong ito ay hindi para sa iisang tao. Ito ay para sa lahat ng may mabuting puso. Napayuko si Luciano, ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang kasakiman. Muli niyang sinunggaban ang kanyang palakol at sinubukang ihampas ito sa puno. Bago pa man tumama ang talim, ay nabasag ito sa dalawa. Kasabay nito ay bumuhos ang malakas na ulan. Napaluhod si Luciano. Napagtanto niyang hindi mabibili ng salapi ang lahat ng bagay. Nang dumating si Mateo ay agad niya itong nilapitan. "Patawarin mo ako." Hindi nag-atubili si Mateo. "Ituwid mo ang iyong buhay at patawad ka na." Mula noon ay nagbago si Luciano. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang magpatayo ng balon, tulay, at paaralan para sa mga bata sa baryo. Masayang pinanood ng mga duwende ang pagbabagong iyon. Kinagabihan ay muling nagpakita ang kanilang pinuno kay Mateo. Nalalapit na ang araw ng aming pamamaalam. Nagulat si Mateo. "Bakit po?" "Dahil natupad na ang aming layunin. Natutuhan na ng mga tao na ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan, pagtutulungan at pagiging tapat." Tahimik na tumingin si Mateo sa mahiwagang punong may gintong dahon habang unti-unting kumikislap ang mga bituin sa kalangitan. Alam niyang malapit nang matapos ang isang pambihirang yugto ng kanyang buhay, ngunit may huli pang mensaheng iiwan ang mga duwende. Isang mensaheng mananatili sa puso ng buong baryo sa maraming salinlahi. Lumipas ang ilang araw matapos ang huling pagsubok. Tahimik ang buong baryo. Patuloy ang masaganang ani, masaya ang mga tao, at wala nang nag-aaway dahil natutuhan nilang magtulungan. Ngunit napansin ni Mateo na sa bawat pagsapit ng gabi ay unti-unting kumukupas ang gintong liwanag ng mahiwagang puno. Hindi na rin gaanong madalas magpakita ang mga duwende. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, muling nagliwanag ang punso. Alam ni Mateo na iyon na ang sandaling binanggit ng pinuno ng mga duwende. Kasama si Lina, nagtungo siya sa punso. Naroon ang lahat ng mga duwende. Nakapila sila sa magkabilang gilid na tila naghahanda sa isang mahalagang paglalakbay. Lumapit ang kanilang pinuno. "Mateo, natupad mo ang aming hiling." Tahimik lamang siyang nakinig. "Maraming taon kaming naghahanap ng taong may pusong hindi kayang baguhin ng kayamanan. Ikaw ang taong iyon." Napayuko si Mateo. "Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa." "Tama ka," sagot ng pinuno. "Tinulungan ka rin ng iyong anak, ng iyong mga kapitbahay, at ng bawat taong piniling gumawa ng mabuti." Lumapit si Lina. "Magbabalik pa po ba kayo?" Ngumiti ang matandang duwende. "Kapag ang kabutihan ay nananatili sa puso ng tao, hindi kami tunay na nawawala." Inabot niya kay Mateo ang isang maliit na sisidlang yari sa kahoy. "Nasa loob nito ang huling handog namin." Maingat itong tinanggap ni Mateo. "Huwag mo itong bubuksan ngayon. Darating ang tamang panahon." Unti-unting nagsimulang lumiwanag ang buong punso. Isa-isang naglaho ang mga duwende na tila mga bituing umaakyat sa langit. Kasabay ng kanilang pagkawala ay unti-unting naglaho rin ang mahiwagang punong may gintong dahon. Pagdating ng umaga ay isa na lamang itong karaniwang malaking puno na nagbibigay ng lilim sa bukirin.
Nalungkot ang buong baryo nang malamang umalis na ang kanilang mga mahiwagang tagapagbantay. Ngunit sinabi ni Mateo sa kanila, "Huwag tayong malungkot. Hindi nila tayo iniwan. Iniwan nila sa atin ang kanilang mga aral." Mula noon ay lalong naging masipag at matulungin ang mga tao. Hindi na nila hinintay ang himala bago tumulong sa kapwa. Naging bahagi na ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Lumipas ang maraming taon. Ang dating maliit na baryo ay naging maunlad at kilala sa iba't ibang panig ng lalawigan. Maraming kabataan ang natutong magsaka sa tulong ni Mateo. Si Lina naman ay lumaking mabuting babae at ipinagpatuloy ang kabutihang itinuro ng kanyang ama. Hindi naglaon ay tumanda si Mateo. Bagaman puti na ang kanyang buhok at mabagal na ang kanyang mga hakbang, hindi niya iniwan ang bukirin. Isang tahimik na umaga, naalala niya ang maliit na sisidlang ibinigay ng pinuno ng mga duwende. Panahon na upang buksan ito. Kasama si Lina, dahan-dahan niyang inalis ang takip. Nagulat sila. Walang ginto. Walang hiyas. Walang mahiwagang bagay. Mayroon lamang isang maliit na binhi at isang piraso ng kahoy na may nakaukit na mensahe. Binasa ito ni Mateo. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang ibinibigay ng mahika, kundi ang kabutihang itinatanim ng tao sa puso ng kanyang kapwa. Kapag ang kabutihan ay lumago, hindi kailanman maghihirap ang isang bayan. Napaluha si Mateo, nauunawaan na niya ang lahat. Hindi siya yumaman dahil sa ginto. Hindi siya naging masaya dahil sa hiwaga. Yumaman siya dahil natuto siyang magbahagi, magpatawad at tumulong sa kapwa. Iyon ang pinakamahalagang biyayang iniwan ng mga duwende. Ipinatanim ni Mateo ang huling binhi sa gitna ng bukirin. Pagkaraan ng ilang buwan ay tumubo rito ang isang napakalaking punong nagbibigay ng malamig na lilim. Wala itong gintong dahon, ngunit taon-taon ay namumunga ito ng sagana. Ang mga bunga nito ay malayang pinipitas ng sinuman. Walang nagbabawal. Walang nagdadamot. Naging sagisag ito ng pagkakaisa ng buong baryo. Makalipas ang ilang taon, mapayapang pumanaw si Mateo habang nakatanaw sa kanyang minamahal na bukirin. Hindi siya nag-iwan ng malaking kayamanan. Ngunit iniwan niya ang isang pamayanang nagmamahalan, nagtutulungan, at marunong magbahagi. Hanggang sa kasalukuyan, ikinukwento pa rin ng matatanda sa kanilang mga apo ang alamat ng magsasakang pinagpalan ng mga duwende. Sinasabi nilang sa tuwing may taong gumagawa ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit, may maliliit na duwendeng nakangiti mula sa lilim ng mga puno, tahimik na nagbabantay at handang pagpalain ang pusong tunay na marunong magmahal. Wakas.